Okay, ang susunod na command na i-discuss natin, no? Ito namang point type or p-type, no? Halimbawa, gagawa ako ng circle dito. Lalagyan natin ng point. So, ang gagawin natin, meron tayong p-type. O, tatype natin yung p-type o pt. Ito yon. O, halimbawa, kukunin ko ito. Kung ano yung kukunin natin dito, yun yung lalabas. Ito yung mga lumabas. O. Kasi sinet ko na kanina, yung point na gusto ko, ito yon. Kaya ito yung lumalabas, no? Pero pag open natin ng AutoCAD, ang default, no? Ito yon. Yung maliit na ito, no? Then, okay. Ito yon. Sa totoo lang, may mga point dyan, kaya lang hindi natin makita. Maliit yan, no? Kaya kayo, pag nag-point kayo, hindi nyo sinet, ang mangyayari, merong point dito, kaya lang hindi nyo makita, no? Kagaya dito sa circle na ito, pag nag-point ako rito, may lalabas na point dyan, pero hindi natin makikita. Yan yung default, no? Kaya dapat, pag nagpo-point tayo, iset muna natin yung point type, no? So, PT. Tapos, iset muna natin dito kung anong gusto nating point, no? Halimbawa, itong X lang na ito, then okay. O, tapos, magpo-point na tayo rito. So, ang point, alam naman natin kanina, PO. Ayan yung point, no? Yung point type, no? Ngayon, itong point type na ito, pwedeng i-adjust, no? Pwedeng i-adjust yung laki, yung paliitin or palakihin, no? O, PT pa rin. Ito yun, point size, no? Halimbawa, gusto nyo doblehin yung laki. Ang default niya, 5. O, gawin kong 10. Then, okay. Ito yun, no? O, gusto ko mas maliit sa 5. O, gusto ko 3 lang. O, ito naman, no? So, pwedeng i-adjust yung point, no? Kaya, huwag nyo kalimutang gamitin yung command na PT, no? Point type. Kunin nyo rito yung point na gusto nyong gamitin bago kayo mag-point command, no? Ayan. Okay, punta tayo sa next topic naman. Yun namang break, no? O, subukan natin yung break. Halimbawa, meron akong rectangle dito. Gusto kong alisin yung isang side ng rectangle, no? Gusto kong alisin itong isang side na ito. Meron tayong command na break or ang shortcut command niya is BR naman, no? O, i-select ko yung ibe-break na rectangle. Tapos sa baba dito sa command line, meron tayong option na first point, no? Okay, click ko yung first point. Ang first point dito sa end na ito, yung second point dito sa kabila. Ito na break yung rectangle, no? So pag kinlik natin ito, buo pa rin siya, no? Kaya lang break yung isang side, no? Ayan yung break command, no? Halimbawa, meron kayong circle. O ito na lang, no? Gusto nyong alisin yung isang quadrant, no, ng circle na ito. Kung hindi nyo alam yung break, baka ang gawin nyo, gawa kayo ng line dito. Tapos iti-trim nyo. Ayan, na. Mag-e-erase pa kayo. Mag-e-erase pa kayo ng boundary, no? Ayan yung disadvantage ng trim, no? Gagawa kayo ng boundary, then iti-trim nyo pa. Samantalang kung alam nyo yung break, hindi nyo na kailangan gumawa ng line na boundary. Diretso na. So, BR, select lang ito. Tapos, merong first point. Ang first point, itong quadrant na ito. Ang second point, ito. Ayun, no? So, na-break siya. Okay? So, wala nang line na boundary para i-trim.
So diretso na. Parang ganito sa line, no? Kung sa line natin na gagamitin. Halimbawa, may line tayo rito. Kung gusto kong putulin itong line na ito, no, magmula hahatiin ko siya. So kung hindi natin alam yung break, baka gumawa pa kayo ng line na isa pa para maging boundary. Tapos ise-select nyo yung mga line, tapos tatype nyo TR o trim, o i-erase nyo pa yon. Gagawa pa kayo ng boundary, i-erase nyo pa, no? Samantalang kung break, mas mabilis. Okay, so BR, select ito, tapos may first point sa baba, ang first point sa kabilang dulo, ang second point kung sa gitna nyo i-click. Ito na yon, no? So nahati yung line. So ganun ang break, no? Mas mabilis siya. Ngayon pag-usapan naman natin yung line type scale, no? Halimbawa, meron tayong line type na ginawa rito, yung tracks, no? Ito. Tapos kuha tayo ng iba pang line type, halimbawa yung hidden line, no? Meron tayong hidden line. Ito yon. Ngayon kung gusto nating lakihan, no, yung line type scale niya, no? Meron tayong command na LTS or line type scale, no? Ang shortcut command kasi ng line type scale is LTS, and then enter natin. Ngayon lalabas dito sa dialog box, ang nakikita natin is 0.5, no? Kung gusto nating doblehin yung line type, taasan natin sa 0.5, no? Halimbawa 1. Pag in-enter natin, ito yon, no? Lumaki yung line type scale niya, no? So kung gusto naman nating liitan yung line type, mas mababa sa 1, no? Halimbawa na lang dito sa plano natin, may nakikita tayong line type dito. So LT scale, no? Tapos gusto kong mas mababa, o ilagay ko 0.5, then enter. Kung napapansin nyo, lumiliit yung line type scale natin, no? Ayan yung line type scale, no? So pag-adjust lang ng laki ng line type yan, no? O yung scale ng line type, no? Kagaya nito, lumiit na siya ng husto. Ang gusto ko, lakihan ko ng konti yung line type niya. So i-type lang natin LTS, no? Then click natin yung line type scale. Gusto kong gawing 2, no? Kasi ang nakikita natin is 0.5, 2, then enter. Ito, lumaki ng gusto, no? Yung line type scale natin, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po muna sanang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.